Dahil sa takot, 4 na taong itinago ni Abby ang ginawang pang-abuso sa kanya. Hanggang nitong March 2023, nabasa ng kanyang inang si Evelyn ang pag-amin niya sa ginawa sa kanya ng matanda. Ang suspect, kinilalang si Conrad Roma, 60 taong gulang. Agad lumapit si nanay sa Barangay San Isidro Violence Against Women and Their Children of VAUSI Office upang magsampa ng reklamo tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Tinulungan namin na blatter, kinabukasan ay nakipag-coordinate kami sa WCPD. Inilapit sila sa Philippine National Police o PNP Rodriguez Rizal para tuluyang maisampa ang kasong rape laban kay Conrad Roma. Kahit 4 na taon na ang nakararaan, pinayuhan sila ng Rizal Police na magpa-medico legal. Kukunan ko na affidavit or salaysay yung complainant at victim natin. Then after po noon, dinala ko po sila sa aming forensic group upang mapa-medico legal yung bata. Kung may makitang laceration at para po rin mag-ebidensya doon sa kaso namin na isinasampa sa suspect. Nang lumabas ang resulta, tugma ang medico legal sa sumbong ng bata. Hawak ko ang mga resibong aming natanggap mula sa mga otoridad. Ito ang kopya ng medico legal na nagpapatunay na positibong hinalay ang biktima noong 2019. Kahit lumipas ang 4 na taon, hindi may tatago ang madilim niyang karanasan. Nanalangin talaga ako, sir, na sana negative. Siyempre kasi, at least kung negative po, makakaluwag ka bilang magulang, mapapaisip ka na, yes, negative. Pero hindi, sir, lalo tagang gumuhumundo ko. Isinampa ang kasong panggagahasa laban kay Conrad Roma. At nito lamang October 5, 2023, lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Pero dahil 4 na taon na ang nakararaan mula na mangyari ang krimen, hirap na silang matukoy ang kinaroroonan ng suspect hanggang sa makatanggap ng tip ang mga pulis na nagtatago ang matanda sa Marikina City. Agad namang tiniktikan ng operatiba ang pinagtataguan niya. Diyan mismo. May nagit kaming information na ang ating subject ay nakikita daw sa Marikina. Doon siya tumatambay doon sa isang motor shop doon sa somewhere in Parang, Marikina. Nang makumpirma ang pinagtataguan ni Lolo, nagsagawa sila ng entrapment operation o patibong. Dito, nagpanggap na magpapagawa ng sirang sasakyan sa suspect ang isang police asset. Nandito na kami sa malapit sa area, malapit dito sa barangay. Anong balita sa natin, sa target? Positive sir, nandito yung subject natin. Nagtatrabaho siya malapit dito sa may lower. Time's up, Lolo. Huli ka. Si Conrad, di ba? Arestado ka namin, ha? Agad dinala sa CIDG DSOU ang suspect. Nakapanayam ng resibo ang inireklamong si Conrad Roma. Yung araw na ako lang talaga sa bahay na yun. Kung siguro yung mga reklamo nila, maaaring dala sa galit siguro yun. Doon po sa paratang ko yun, hindi po yung totoo. Hindi ko siya masyadong kilala kasi ako lang nag-isa sa bahay na yun. Maaari pong siguro baka dumaan kasi napakaraming bata kasi sa labas yun Hindi ko naman kilala. Pero bago matapos ang panayam, si Lolo bigla namang nag-sorry. Ano raw? Kung may kasalanan ako, wala. Humingi po ako ng tawad. Kasi hindi naman po perfect. Nakaharap si Lolo Conrad sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997 o panggagahasa. Dahil po yung insidente is nangyari noong siya 8 years old po, then pasok po siya doon sa ating violation of 8353, statutory rape po. Sakaling mapatunayang nagkasala si Conrad Roma, 12 taon hanggang 20 taon na pagkakakulong ang kanyang kakaharaping parusa. Sa pagkakahuli ni Conrad, nabunutan ng tinik at kahit paano'y gumaan daw ang pakiramdam ng mga magulang ni Abby. Karamdaman ko po talaga yung kaginhawaan at yung feeling na mabibigyan ng hustisya yung anak mo. Kasi dati, di ba, sabi po talaga nila walang hustisya sa Pilipinas. Pero sir, meron. Maniwala lang tayo sa batas. Maniwala lang tayo sa mga pulis. Maniwala lang tayo sa kanila. Sir, meron po talagang hustisya sa Pilipinas.